God bless you po, beloved Brother Louie. Maraming salamat sa ating dakilang Diyos. Mga minamahal, tayo po yung panalangin. Praise God. Hallelujah. Dakilat mapagpala naming Ama, Diyos makapangyarihan sa iyong pangalan, aming pinakamahal na Panginoon. Pinakamahal po na kayo pinagpupuri, papasalamat sa iyo, Diyos, sa malayang pagkakataong pinagkaloob sa bawat isa amin na pumapakinggan ng mga salita. Ang aming dalangin ng Diyos, magsilbi itong pagkain na aming mga kaluluwa. Sa aming po mga webcast viewers, bigyan sila ng pagkakataong makapaglingkod sa iyo. Bless them, O God. At sa iyong makapangyarihan pangalan namin sinasaway ang mga di mo hadlangan at pagkalilangan at out in the mighty of Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Ang pinakamahal sa pagpupuri, pagluwalhati, kadakilan tao sa pusong salamat na ako lang sa ating dakilang sumoy sa ating po pinakamahal na Panginoon Kristo. At ako mabati sa magandang hapon sa ating minamahal ng Pastor Evangelista Willis Alameda, dahil tayong prophet of God. Patuloy po natin sa sariwang blessed memories and teachings for our beloved Assistant Pastor Lina C. Alameda. Magandang hapon sa buong sambayan natin mga pastor. Magandang hapon sa ating lahat. Punin natin dakilang Diyos. I-correct lang kung tama, minamahal ha. Meron tayo kasing kapatid na galing ng Japan. Hindi pa kami nag-meet, minamahal. Ang sabi ng hapon, pag magandang hapon, konnichiwa, hajime mashite, kami sa mawaha karisira na ichikarao mo tayo masu. Di ba kayo papalakpak minamahal at hindi nyo maintindihan? Ang konnichiwa is magandang hapon. Pwedeng gamitin pag lagi nakikita, genki desu ka? Yung kami sa mawaha karisira na ichikarao mo tayo masu. Ibig sabihin, ang Diyos namin ay makapangyarihan. Kaya dapat natin palakpakan yung minamahal. Totoo naman, minamahal mga kapatid. Kaya po, ang ating pong pagsayin ngayong hapon ito, ito yung na-preach ko na rin minamahal ko sa dako po ng Amoranto nung araw. Ang Diyos ay nagkakaloob ng ating pangangailangan. Makita po natin mga minamahal. Alam niyo ang dahilan ko bakit nagkaroon ng pandemic, minamahal. Ang sabi nila kasi minamahal ko, hindi na kayang pakainin ng daigdig ang mga tao, kaya kinakailangan mabawasan ng tao. Nabisto yan, minamahal, kaya itinigil muna nila. Pero eventually, minamahal ko mga kapatid, mangyayari yan. Kaya po, makita po natin, minamahal, nang tayo tawagin ng ating dakilang Diyos sa banal na ministeri ito, ang pinakamamahal po na nagpakita ng tunay na himala, minamahal ko yung himala na hindi magagaya ng tao. Bakit minamahal ko? Nakita po natin, ang Panginoon Kristo siya po yung mangaral, minamahal, nagpakain sa 1,000 tao sa ilang pirasong tinapay lamang at isda. So makita po natin, minamahal, siya po yung lumakad sa ibabaw ng tubig, minamahal. Kaya nga po, ang Diyos ay nagkakalob ng ating pangangailangan. Ating basahin, minamahal ko. Tignan po natin, minamahal ko, ang unang mga ginawa ng ating dakilang Diyos sa lumang tipan, minamahal. Dito po sa aklat ng Exodo, Kapitulo 13, versikulo 21. Praise God. Dito po sa Exodo 13:21, ganito po ang pagkasulat. At ang Panginoon ay nangunguna sa kanila sa araw, sa isang haliging ulap, upang patnubayan sila sa daan, at sa gabi ay sa isang haliging apoy, upang tanglawan sila, upang sila'y makapaglakad sa araw at sa gabi. Amen. Purihin natin dakilang Diyos. God bless you, beloved brother natin. So makita po natin, minamahal, ulap sa araw, para hindi sila mainitan. Sa desierto sila naglalakad at meron silang haliging apoy pagkagabi. So makita po natin na patnubay ng ating dakilang Diyos sa mga Israelitas, minamahal. Actually, sinasabi natin, nasa 5 to 6 million, minamahal ko, na Israelitas ang lumabas sa Ehipto. Pero doon sa mga 5 to 6 million na minamahal ko, meron silang mga kasamang hindi mga Israelitas. Bakit minamahal? Yung mga bihag na nadaanan nilang bansa, minamahal na kanilang nakubkob, minamahal ko, sumama yung mga servants. At doon mismo, pag alis sila sa Israel, minamahal ko, sa Ehipto, yung mga minamahal ko, yung mga reklamador, hindi sila makapagtyaga, minamahal ko. Isipin po natin, 40 years na pinakain ng ating dakilang Diyos ang Israelitas. Isipin po natin, minamahal, ngayon kaya, kung tayo na nalangin, kung tayo naglilingkod sa ating dakilang Diyos, hindi kaya kayang gawin yun ng ating pinakamamalapanon. Sasabihin ng tao, tanda minamahal, walang imposible sa Diyos. Pag nababasa mo yung Biblia at pinaniwalaan mo ang salita ng ating dakilang Diyos, lalakad ka, minamahal, na hindi ka mainitan. Ginawa yan, minamahal ko ng mga magagawa. Nung araw pa, minamahal, pupunta sila sa isang
nayon, minamahal ko na ang napakainit, minamahal. Ang sabi nga nung nangunguna sa kanila na sister, minamahal. Ang sabi, nakamamala po noon, wala silang dalang payong. Ang sabi nga po, nagpadala ang ating dakilang Diyos ng ulap upang hindi sila mainitan. So makita po natin, minamahal, kung gaano kabuti ang Diyos na ating pong pinaglilingkuran. Ang sabi nga po, huwag kang mag-isip, minamahal ko, ng para sa iyo. Isipin mo ang magagawa ng Diyos sa iyong buhay. Sapagkat kung ikay may panampalataya, kung nananalangin ka at umaasa ka ng 100% sa ating dakilang Diyos, isang tsak na bagay, ipapakita ng Diyos ang mga himala, minamahal ko, na hindi mo labis maunawaan. Kaya sabi, minamahal, sa Israel, ay pinakain sila, minamahal ko, ang Israel ay pinakain ng 40 years ng ating dakilang Diyos ng mana, minamahal ko. Exodo Kapitulo 16, versikulo 35, ating pong basahin. Praise God. Dito po sa aklat ng Exodo, Kapitulo 16, ang talatay 35. At ang mga anak ni Israel ay kumain ng mana ng 40 taon hanggang sa sila'y dumating sa lupaing tinatahanan. Sila'y kumain ng mana hanggang sa sila'y dumating sa mga hangganan ng lupain ng Kanaan. Amen. So makita po natin, minamahal ko, pinakain sila ng ating dakilang Diyos ng mana. Isang tsak na bagay, minamahal. Hindi man sila pwede magsain. So, naroon na yung mga reklamador, minamahal. Nagsawa na sa mana. Ayaw na kumain ng mana. Kaya iba, itinago na lang, mamaya ko nakakainin. Hindi nila minamahal, itago nila na panis. So makita po natin, minamahal. Gano'n ba bilang isang Kristiyano? Naiinip ka ba sa mga pangako ng ating dakilang Diyos? Ikaw ba sabi nga, wala ka bang ginagawang manalangin o umasa sa ating dakilang Diyos? Hindi mo ginagawa yun? Kasi gawin mo yun, minamahal, sapagkat yun na kailangan, minamahal, ipakita mo sa ating dakilang Diyos na lagi kang umaasa sa Kanya. Tandaan po natin yun, minamahal. Ang Kristiyano, minamahal ko mga kapatid, kaya tinawag ng ating dakilang Diyos, sapagkat alam ng ating pinakamamala po na magtitiis ka. Pag hindi ka nagtiis isang tsak na bagay, babalik ka doon sa buhay makasalibutan isang tsak na bagay. Pagdating ng panahon, sasabihin mo, ay Kristiyano naman ako, nung araw. Yun po, minamahal, kaya nga po, tandaan po natin, pag narito ka, magsakripisyo ka. Sapagkat, tandaan mo, minamahal kapatid, hindi ka pababayaan ng ating dakilang Diyos. Tandaan mo yun, minamahal ko mga kapatid. Umasa ka ron, minamahal. Sapagkat may mga tao, minamahal ko na, bakit ako aasa sa Diyos, hindi ko naman kilala? Bakit ako aasa sa Diyos na ako naman bumili? Bakit ako aasa sa Diyos, minamahal ko, na nagpapasunog nga, nagpapanakaw nga? Isipin po natin, minamahal. Sabi sa Biblia, minamahal ko, nabasa natin, for 40 years, minamahal, kumain sila ng mana doon sa ilang. Kaya nga po sa atin, minamahal ko, o kinakain mo, minamahal, talbos-talbos na nakamote at kangkong, hindi mo alam, nakakabuti yun sa katawan ng tao. Kasi pagka kumain ka ng matatabang pagkain, isang tsak na bagay, babara yung yung arteries mo, isang tsak na bagay, matutulog ka, hindi ka na magigising. At ang paggising mo, minamahal ko doon sa lumalagablab na apoy. Ganun po, minamahal. Kaya nga ang tao, minamahal ko, nakita si Daniel, minamahal. Ano ba kinain nila, minamahal mga kapatid? Hindi ko kumain sila ng gulay lang. Hindi sila minom ng alak ng hari, ng pagkain ng hari. Hindi, minamahal. Kumain lang sila ng gulay. Ibig sabihin, minamahal ko, yung ikabubuti ng katawan natin, yun ang ating iisipin, minamahal. Tandaan po natin, minamahal ko, pag nagkaroon ka ng layaw sa iyong katawan at hindi mo binigyan yung salitang sakripisyo, isang tsak na bagay, pagdating ng oras, magsasakripisyo ka ng walang hanggan. Tandaan po natin, minamahal, alam ng ating dakilang Diyos na pag ikay nagsakripisyo para sa gawain, bibili ko sana ito ng merienda. Itatago ko na lang at ibigay ko sa gawain. Alam yun ng ating dakilang Diyos. Alam yun ng ating pinakamanapon. Kaya nga, pagdating na panahon, minamahal, isang tsak na bagay, may magbibigay sa iyo ng higit pa sa iyong inaasahan. Ang sabi, minamahal, umulan ng biyaya para sa mga Israelitas. Sa ating ba ngayon, minamahal ko, umuulan ng biyaya? Ating bang inaasahan yun, minamahal? Ating bang tinitingnan yun, minamahal ko, na Diyos ang nagdala sa akin dito? Umulan kaya ng biyaya sa akin? Ating bisahin, minamahal ko, Exodo Kapitulo 16, versikulo 13, ating po basahin. Dito po sa aklat ng Exodo, Kapitulo 16, ang versikulo po ay 13. At nangyari sa kinahapunan na ang mga pugo ay nagsiahon at tinakpan ang kampaminto at sa kinamagahan
ay nalalatag sa palibot ng kampamento ang hamog. Amen. Puri natin dakilan Diyos. So, umulan ng pugo, minamahal. Pugo siguro yung matataba nung araw, yun, minamahal mga kapatid. Saan ang galing yun sa desierto? Hindi po. Inipadala ng ating dakilan Diyos. At ang sabi nga po, minamahal ko, malayo pa lang, wala pa sa lupa, nilulundag na naman yung Israelitas na gutom na siguro o talagang wala lang magawa, minamahal. Ganun ba tayo minamahal? Sabi nga po, pag ikay nagsakripisyo para sa gawain, balik lang tayo sa unang bersikulo. Pag ikay nagsakripisyo sa banal na gawain, isang tsak na bagay, pagpapalain ka ng ating dakilan Diyos. Isipin po natin minamahal. Nagpapatuloy tayo ng paggawa ng chapel, minamahal na kapatid. Sabihin mo, iiwanan naman natin ito, kaya bahala ako sa sarili ko. Tandaan po natin, minamahal, sacrifice. Magsakripisyo ka. Para makita ng ating dakilan Diyos na meron kang ginagawa. Meron kang sakripisyong ginagawa, minamahal. Tandaan po natin, minamahal ko, lahat ng bagay sa daigdig na ito, iiwanan natin. At ang mabubuting gawa lang at titignan ng ating dakilan Diyos. Pag ikay masama, isang tsak na bagay, minamahal na kapatid, hindi ko masabi yung see you in heaven. Bakit minamahal? Sapagkat hindi ka nagsakripisyo. Sabi nga, ang inisip mo yung future. Ang future na isang totoong Kristiyano, yung po sa langit sa buhay na walang hanggan. Dito sa lupa, minamahal ka, yumaman ka man. Kinakailangan mo pa rin ng security guard. Bakit minamahal? Baka nakawin yung kayamanan mo. O baka yung security guard mo ang magnakaw para sa'yo. Bakit po natin minamahal? Samantalang kung ikaw ay naging matapat sa ating dakilan Diyos, isang tsak na bagay, babantayan nyo ng ating pinakamamalaparan sa pag-alad niya na gagamitin mo sa gawain. Sabihin ng mga iba, ay sobra naman. Ba't ko ibibigay lahat? Tandaan po natin, minamahal. Yung buhay nga natin, hindi atin eh. Di ba? Hindi atin yung buhay natin. Sumigaw lang tayo sa daigdig nito, minamahal. Tanungin mo yung sarili mo. Hindi ba galing ako sa Diyos? Kung galing ako sa Diyos, ang gagawin ko para sa Diyos lahat. Hindi ba? Tandaan po natin, ginamit lang ating mga magulang, minamahal, upang tayo iluwal, minamahal ko. Ngunit sa Diyos tayo, minamahal ko. Bakit narito ka? Ano dahilan kung bakit narito ka? Sapagkat tinawag ka ng Diyos. Paglingkuran mo, pinakamamalapan ayon sa kanyang kalooban. Sabi, minamahal ko, tingnan po natin, minamahal ko, si Solomon, minamahal. Isa po'y magmana ng kaharian, galing kay David, minamahal. Hindi siya humiling ng kayamanan. Hindi niya hiniling sa Diyos na puksain ang mga kaaway ko. Ano kanya hiniling, minamahal? Ang hiniling niya ay katalinuhan upang pamunuan ang napakalaking bansa. Isipin po natin, sa atin ngayon, minamahal, buhay na lang natin, minamahal ko, ang ating pong inaasikaso sapagkat bawat Kristiyano ay nanalangin. Kung buhay mo ang inaasikaso mo, bakit hindi ka manalangin ng ikabubuti mo? Bakit hindi mo asahan ang dakilan Diyos na ikay pag-iingatan? Ang sabi nga po, minamahal ko mga kapatid, huwag po tayong mag-alinlangan sa Diyos na ating pinaglilingkuran sapagkat ni kailanman hindi tayo pinabayaan ng ating dakilan Diyos. Isipin po natin, minamahal, ang sabi pa dito sa aklat ng unang hari, Kapitulo 13, versikulo 11 hanggang 13. Ating po basahin, praise God. Dito po sa unang hari, 3 talatay 11 hanggang 13, ganito po ang pagkasulat. At sinabi ng Diyos sa kanya, sapagkat iyong hiningi ang bagay na ito at hindi mo hiningi sa iyo ang mahabang buhay o hiningi mo man sa iyo ang mga kayamanan o hiningi mo man ang buhay ng iyong mga kaaway, kundi hiningi mo sa iyo ay katalinuhan upang kumilala ng kahatulan. 12, narito, aking ginawa ayon sa iyong salita. Narito, aking binigyan ka ng isang pantas na matalinong puso, na anupat walang maging gaya mo na una sa iyo o may babangon man sino man pagkamatay mo. At akin naman ibibigay sa iyo ang hindi mo hinihingi, ang kayamanan, at gayon din ang karangalan, na anupat walang magiging gaya mo na mga hari sa lahat ng iyong mga kaarawan. Amen. Wala magiging katulad mga hari sa
lahat ng iyong kaarawan. Hindi hiningi ni Solomon, minamahal ko, ang buhay ng kanyang kaaway. Hindi siya humingi ng salapi sa ating dakilang Diyos. Bagos ang hiningi niya, yung katalinuhan upang mapangunahan niya ang Israel. So makita po natin, minamahal. Ang hingi mo ngayon, sa ating dakilang Diyos, yung pagkakataon, bigyan ka ng katalinuhan ng ating dakilang Diyos para magamit mo upang siya ipaglingkuran. Tandaan po namin, minamahal na kapatid. Nasabi, ay, hingi ako ng bagong sapatos. Tandaan niyo, minamahal, dumarating yan na hindi mo nalalaman. Dumarating yan. Kahit nga damit, minamahal, dumarating yan na hindi mo nalalaman. Kahit na hindi mo nabuksan yung labi mo, alam ng Diyos ang isipan mo. Bibigyan ka ng pinakamamalapanon. Tandaan po natin yung minamahal. Napapansin ko yung iba hindi pumapalakpak, siguro hindi nakikinig. Baka marami ka na. Hindi ko sinasabi, mabigyan mo ko, magbigay ka naman sa iba. Alam mo, minsan kasi minamahal, it is your action, yung action mo ang nakapagpapakilala sa'yo. Ayaw ko nang pumalakpak, ayaw ko nang sumigaw, ayaw ko nang sumayaw. Bakit? Mayaman na ako. O mayaman ka, sigurado ka ba sa langit? Yun ang tanong, minamahal, sigurado ka ba sa langit? Yun ang tiyakin mo muna. Sapagkat kung tagalangit ka, isang tiyak na bagay, mararamdaman ko yun. Ang sabi nga ng balingkod, kilala ko ang may espiritu ng ating dakilang Diyos at ni kailanman hindi ako nagkulang na kilalanin siya. Bakit, minamahal? Hindi mo ako makukuha sa pakaway-kaway, pangiti-ngiti, bibigyan mo ko, hindi ko tatanggapin. Bakit, minamahal? Sapagkat ang Diyos ni kailanman hindi siya nagkulang. Tandaan, minamahal kapatid, ang pag-ingatan mo ang iyong sarili. Sapagkat ang kaaway, gagawa ang lahat ng paraan ng kaaway upang ibalik ka sa Kanya. Maaaring sabihin natin sa mabunting bagay lang, ang susunod, malaki na. Ang susunod, pag hindi kayo binigay sa'yo, magtatampo ka na. Hindi ka na dadalo. Isipin po, minamahal. Ganun ba? Kaya, ang topic natin, ang Diyos ay nagkakaloob ng ating pangangailangan. Kung ano lang ang iyong kailangan, yun lang ang ibibigay sa iyo ng ating dakilang Diyos. Palakpakan po natin ang pinakamamalapanon. Basahin natin minamahal yung unang hari, Kapitulo 17, versikulo 12 hanggang 16. Ang sabi nga po, ang biyaya ng Diyos ay ni kailanman hindi nagkulang. Dito po sa unang mga hari, Kapitulo 17, ang talata po'y 12 hanggang 16. At kanyang sinabi, ang Panginoon mong Diyos ay buhay. Ako'y wala kahit mong tinapay, kundi isang dakot na harina ng sagusi at kaunting langis sa banga. At narito, ako'y namumulot ng 2 patpat upang ako'y pumasok at ihanda sa akin at sa aking anak upang aming makain bago kami mamatay. At sinabi ni Elias sa kanya, huwag kang matakot, yumaon ka at gawin mo ang iyong sinabi. Ngunit igawa mo muna ako ng munting tinapay at ilabas mo sa akin, at pagkatapos ay gumawa ka para sa iyo at para sa iyong anak. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon ng Diyos ng Israel, ang gusi ng harina ay hindi makukulangan o ang bangama ng langis ay mababawasan hanggang sa araw na magpaulan ang Panginoon sa ibabaw ng lupa. At siya yumaon at ginawa ang ayon sa sabi ni Elias at kumain ang babae at siya at ang kanyang sambahayan ng maraming araw. Ang gusi ng harina ay hindi nakulangan o ang banga ng langis man ay nabawasan ayon sa salita ng Panginoon sa kanyang sinalita sa pamamagitan ni Elias. Amen. Pero natin dakilang Diyos, God bless you, beloved Brother Jonet. So makita po natin, minamang, yung babae sa Sarepta, pinuntahan ni Elias. Kapiranggot na lang ng arena at konti langis, minamahal. Ngunit sinabi ni Elias, unahin mo muna ako. Gumawa ka muna ng tinapay. At sabi, minamahal ko, hindi naubusan ng langis at arena ang pamilya ng babae hanggang sa umulan sa Israel. So makita po natin, bakit
Ginawang halimbawa ang lumang tipan, minamahal, upang tayo ngayon, saan ka umaasa? Sa panalangin, minamahal ko ng ating minamahal, ginaging na Pastor Evangelista Willis Alameda, ang banal na propeta ng ating dakilang Diyos. Mauulit muli yun, minamahal. Hindi mangyayari, minamahal ko, na magkukulang ka. Hindi kailanman pababayaan ng Diyos na ikay magutom, minamahal ko, bilang kanyang mga anak. Nung araw, kahapon, minamahal, pumunta kami sa puntod ng aking beloved wife. Birthday niya kasi kahapon. At sinagot lahat, minamahal ko ng manugang ko, lahat ng gastos. Maliban yung gasolina para sa sakyan. Ang sabi ko, may pera naman ako, bakit? Sumakita po natin, minamahal. Alam na ating dakilang Diyos, minamahal ko, na yung nasa pitaka ko, inalalaan ko yung sa banal na gawain. Tapos na aking pagbibigay yung gasolina kung saan pupunta. Nakahanda yun, minamahal. Sabi nga po, di kailanman hindi pinakita ng ating dakilang Diyos na nagkulang siya. Hanggang ngayon, sinasabi ko, minamahal ko, 2 linggo na akong hindi nag-grocery, minamahal. Ngunit may pagkain pa rin sa bahay. Hindi nga ako namamalengke, minamahal ko. Bakit, minamahal? Umasa ako ng 100% sa ating dakilang Diyos. At sabi nga, minamahal, kung kukunin ako ng ating dakilang Diyos, hindi sa karamdaman. Madadala lang nila ako sa ospital pag ako'y walang malay. Ngunit habang malakas ako, ang sabi nga, minamahal ko, kunin na lang ako ng pinakamamalapang nun na natutulog. Makita po natin, minamahal, kung gano'n ang isipan ng tao. Pagkakalooban ka ng ating dakilang Diyos ng mahabang buhay sapagkat nasa isip ko, minamahal ko, ang makita sa namukhaan sa kanyang pagbabalik. Yung po, minamahal, the greatest, ang sabi natin mga pastor, matter of importance is the salvation of our soul. Yun ang pinakamahalaga. Ang makita mo ang Diyos sa namukhaan, minamahal. Ha? Hindi sa lahat ng panahon, minamahal ko, malakas ka. Ngunit tandaan po natin, ang Diyos natin ay malakas at makapangyarihan. Kanya ipagkaloob lahat ang mga bagay na kailangan mo. Kung alam mo ng tao, minamahal ko na sinasamba natin sa Jesus Miracle Crusade ay Diyos na totoo at makapangyarihan. Sana sila lalapit. Ngunit talagang may mga tao ganun minamahal. To see is to believe. Ngunit sa gawa ng ating dakilang Diyos, believe and ye shall see. Sumampalataya ka at makikita mo, minamahal ko. Napakabuti na ating dakilang Diyos nga. Ang sabi na mahal, ang Diyos natin ay nagkakaloob. Basahin natin yun, yung Pilipos Kapitulo 4, 19. Basahin po natin yung praise God. Dito po sa aklat ng Pilipos, Kapitulo 4, ang bersikulo po ay 19. At pupunan ng aking Diyos ang bawat kailangan ninyo, ayon sa kaniyang mga kayamanan, sa kalulhatian kay Kristo Jesus. Amen. Nakita po natin at pupunan ng Diyos ang lahat ng iyong kailangan. Kailan ka nagkulang? Siguro nagkulang ka. Nga. Sapagkat ang Diyos pupunan niya yung pangangailangan mo. Kung nagkulang ka, yung diablo na ating taga-usig, sasabihin, pagpapalain mo yan, hindi naman nagbibigay sa gawain. Pagpapalain mo yan, hindi naman nagpupuri. Pagpapalain mo yan, laging late nga. At kung narito, hindi nakikinig. Pagpapalain mo yan. Yung nagawa ng kaaway, minamahal. Kaya pag narito ka sa gawain, pag sumikapan mo, sapagkat ang Diyos, sabi nga mo, nakikinig yan sa kaaway. Alam niya yun. Pagpapalain mo yan, pag dumalo, inuuna pa niya lahat-lahat sa buhay niya. Kala ko ba, sasabihin ng diablo, kala ko ba, Diyos, ikaw ang una, bakit siya inuna yung sarili niya? Huwag tayong ganun, minamahal. Pag-gising natin sa umaga, kahit na hindi ka magsalita, itaas mo yung kamay. Alam ng ating dakilang Diyos. Pinupuri mo siya. Ngunit pag ikay nagkulang na, pag hindi mo na ginagawa ang kanyang kalooban, isang tiyak na bagay, pagdating ng oras at maiwan ka, magrireklamo ka, sabi mo, naglilingkod naman ako, dumadalo naman ako. Dumadalo ka nga ba? Nakikinig ka nga ba? Naglilingkod ka nga ba? Yung po minaman, nababangkit po ng yung ibang lingkod, sapagkat kuminsan nararamdaman ko yung ganun.
Meron nga hindi nakikinig, meron nga hindi naniniwala. Sila na ang Diyos ng kanilang sarili. Sila na ang Diyos, minamahal. Tandaan po natin, minamahal. Sana I will see you in heaven. Sana. Bakit, minamahal? Pagkat lahat ng pinangaral ay hindi mo sinunod, isang tiyak na bagay, ikaw ang Diyos mo, isang tiyak na bagay, hindi kita makikita kailan pa man. Kaya gawin mo lahat yung kalooban ng ating dakilang Diyos. Hindi ko mo ikay maganda. Hindi ko mo ito kailangan. Kinakailangan matulad ka sa iba ng sakripisyo. Di baling pangit ako sa salibutan. Maganda naman ako sa paningin ng ating dakilang Diyos. Kaya sa huling versikulo, minamahal. Kaya tinitignan ko yan, minamahal. Nasa taas kasi ako. Makikita ko. Meron parang ganun, minamahal. They will not live without it. Hindi sila mabubuhay ng ganun. Kinakailangan sila ang boss ng kanilang buhay. Tandaan mo naman kapatid, magbilang ka ng araw. Pag sinabi ko ito at hindi mo ginawa, isang tiyak na bagay, mawawala ka sa gawain. Lahat ng mahal mo sa buhay, lahat ng kayamanan mo, mawawala yan. Bakit, minamahal? Malapit ang bumalik ang ating dakilang Diyos. Nakita na ating na gusto makita na ating pinakamamalapan ay yung purong Kristiyano. Pagka hindi ka puro, isang tiyak na bagay, kakalasin ka. Kakalasin ka. Huli versikulo, minamahal, maganda ating mga awit, ng ating manunugtog. Colosas Kapitulo 3, ang versikulo 2. Ang ating pong awit ay kahit kailan, di ka nagkulang. Pakibasa po. Sa mga taga-Kolosas 3 talatay 2, ganito po ang pagkasulat. Ilagak ninyo ang iyong pag-iisip sa mga bagay na nangas sa itaas, huwag sa mga bagay na nangas sa ibabaw ng lupa. Amen. Isipin po natin yun, minamahal. Yung nangas sa itaas. Yung pagsunod sa utos sa church. Napakahirap naman pala. Totoo po yung minamahal. Kasi nung baguhan ako, bilang manggagawa, sabi natin, hindi natin pinagmamalaki. Ang kalulatian ay sa atin dakilan Diyos lahat ng hirap. Pag may lista na mag-aayuno, Fred Ignacio. Naroon yung minamahal. Fred Ignacio. Nagreklamo ba ako? Hindi, minamahal. Hinanap ko ba minamahal ko yung maganda? Yung maayos? Hindi ko hinanap yung minamahal. Hanggang sa nang utosan ako, tuloy-tuloy na. Hanggang ngayon, minamahal, I'm not expecting for any good things on earth. Lahat ng bagay sa daigdig nito, minamahal ko masama. Ang tanging mabuti lamang ay sundin mo yung salita ng ating dakilang Diyos. Yun ang tama, yun ang pinakamabuti. Sapagkat kung ang susundin mo yung sarili, isang tiyak na bagay, ngayon pa lang, kakalasin ka na. Tanda, napakahirap, minamahal. Dumadalo ka sa gawa ng ating dakilang Diyos, tatapong ka rin pala sa impyerno. Di ba napakahirap yun? Masakit yun, di ba? Pero sabi niya, yun lang dapat. Bakit? Hindi ka kasi sumusunod. Ikaw kasi ang Diyos ng buhay mo. Ikaw kasi ang bida. Samantalang iba nagpakumbaba na. Lahat ay yumuko na. Lahat ay isunubasog ng sarili. Ngunit ikaw nakataas pa rin ng iyong ulo. Bakit, minamahal? Kasi ikaw ang Diyos ng buhay mo. Tandaan po natin yung minamahal. Awitin natin dakilang Diyos. Nabasa na ba natin? Tumingin sa mga bagay na nasa sa lupa, sa langit. O yung sa libutan. Ano may ibig sa'yo ng sa libutan? Karangyaan? Kagalakan? Magandang damit kaya? Disco? Di ka nagkulang. Sa mga baguhan, minamahal. Kaya mo Maging sa ating mga webcast viewers. Bigyan niyo ng pagkakataon ng mga sarili upang maglingkod sa ating dakilang Diyos. Malapit na bumalik ang pinakamamahal na Panginoon. sa aking walang hanggan. Ayaw namin sabihin sa inyo na madaya naman. Ang lapit-lapit ko lang dito, hindi pa ako tinawag. Hindi pa ako pinilit. Kapag lingkod sa ating dakilang Diyos, minamahal ko, walang saling pilitan. Nasa iyo. Kung dadala ko ng Miyerkules at saka Linggo, nasa iyo yan.
Pero tandaan mo, minalo kapatid, pag nagsakripisyo ka, pag sinabi mo, oo, kikita ko ng 50,000 ngayon, ngunit kailangan kong tumalo sa maganti ng pinakamalaga. Magbibigyan naman ako ng tithing offering. Tandaan mo naman kapatid, kahit kailan, hindi nagkulang ang ating dakilang Diyos. Ang biyaya ng pinakamamala mga noon ay laging laan. Bakit nagkaroon pa ng tunay na gawain ng ating dakilang Diyos? Kundi niya patunayan sa'yo na siya lamang ang tagi mo kailangan. Maglingkod ka ng buong katapang ng isang tiyang bagay, mas tapat ang Diyos sa'yo. Dakila ka dapat sa dalangin ko. Ako'y iniibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso mo. Dakila ka tapat sa dalangin ko. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso mo. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon. Ikaw ang siyang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit may suliranin pa, ang lagi kong tatawagan, ikaw lang. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa amin laging laan. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon. Inibig mo ako noon. Inibig mo ako noon. Hallelujah, hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos. Ang ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah, ang makapangyarihan sa lahat. Ang
Diyos ng mga Diyos, Hari ng mga Hari, Panginoon ng mga Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Sa ating mga minamahal na mga bisita, sa oras na ito, aming mga minamahal na baguhan, dito po kayo tumingin sa harapan, mga minamahal, pakinggan niyo po aking sasabihin. Mga minamahal, alam naming ang mahal na Panginoon mismo ang siyang nagdala sa inyo dito. Sa tunay na iglesia ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kayo po ay saksi ngayon kung paano kumikilos ang ating mahal na Panginoon sa bawat mananampalataya dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Inyo pong narinig ang mga buhay at pinagpalang patotoo, mga dakilang tanda, mga kababalaghan, mga himala na katunayan ng ipinangako ng ating mahal na Panginoon na nakasulat sa banal na kasulatan. Kung inyo pong ibigay ang inyong buhay, isuko ang lahat sa mahal na Panginoon. Kayo rin, mga minamahal, ay pagpapalain ng ating dakilang Diyos. May 4 na reglamento o susi ng kaligtasan. Kinakailangan niyo po ang 4 na susing ito upang mabuksan ang mga pintuan ng langit at kayo po ay maging tagapagmana ng walang hanggang buhay. Una po, pananampalataya. Kinakailangan niyo pong sumampalataya sa Diyos, sa nag-iisang Diyos na bumaba mula sa langit at nagpahayag bilang isang tao upang magdusa at mamatay sa krus ng Kalbaryo para sa kasalanan ng buong mundo. At nabuhay maguli upang patunayan na siya ang nag-iisang Diyos. Wala nang iba ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. At mga minamahal, ang pangalawa ay pagsisisi. Kinakailangan niyo pong pagsisihan ang lahat ng inyong mga nagawang mga pagkakasala at iwanan ang makasalanang buhay na kailanman ay hindi niyo nababalikan. Kapag nakita ng mahal na Panginoon na nais yung tuong magbago upang maging banal at matuwid sa harapan ng ating dakilang Diyos, ang mahal na Panginoon ay tutulungan kayo ng ating dakilang Diyos. Ang pangatlo po ay bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Yan po ay nakasulat sa Aklat ng mga Gawa, Kapitulo 2, ang bersikulo po ay 38. Ang sabi ng Biblia, magsisi kayo at magbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Hesukristo sa ikapagbabatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Ito po, mga minamahal, ay hindi pagsanib sa panibagong relihiyon o sikta. Hindi po, mga minamahal, ito po ay pagsasakatuparan kung ano ang ginagawa ng mga apostolis 2,000 taon na ang nakalipas. Isasagawa natin ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo pagkatapos ng banal na gawain. Nawa hindi po kayo lilisan sa lugar pong ito na hindi nyo nasunod ang 3 susi ng kaligtasan. Mga minamahal, at ang pang-4 ay bautismo ng Espiritu Santo. Ang ating dakilang Diyos ang siyang magbabautismo sa inyo ng kanyang banal na Espiritu sa takdang panahon. Habang kayo po ay nagpapatuloy sa pagdalo sa paglilingkod sa banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang ating dakilang Diyos ay babautismohan kayo ng kanyang banal na Espiritu na may tanda ng pagsasalita ng iba't ibang wika. Yun po ay darating po sa inyo. Kaya sa ating mga minamahal na mga bisita, mga minamahal na baguhan, maging sa ating live webcast viewers, itaas po ang inyong mga kamay. Isuko po ninyo ang inyong buhay sa mahal na Panginoon. Banggitin niyo po ang panalangin aking pong sasabihin. Kasama po yung tao sa pusong pagsisisi. Sapagkat sabi ng Biblia, walang matuwid, wala kahit isa. Lahat ay nagkasala at hindi nakakaabot sa kalulatian ng ating dakilang Diyos. Subalit, ang mahal na Panginoon ay mayaman sa kahabagan at sagana sa kagandahang loob na handang magpatawad kung tayo lamang po ay magpakumbaba sa harapan ng ating dakilang Diyos. Banggitin niyo po ang panalangin ito, mga minamahal, na aking pong sasabihin. Sabihin niyo po, dakila at mabugpalang Ama,
Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus, mahal na Panginoon, ako po ay isang taong makasalanan. At ako po ay nagsisisi sa lahat ng aking mga nagawang mga pagkakasala mula na ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Tinatanggap kita ngayon bilang Diyos, sarili kong tagapagligtas, hari ng aking buhay. Maglilingkod na po ako sa iyo ngayon hanggang sa iyong pagbabalik. Tulungan mo po akong masunod ang iyong banal na kalooban at hugasan mo po ako ng iyong banal na dugo na umagos doon sa krus ng Kalbaryo. Ang lahat ng ito'y aking samot dalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus na aking tinanggap. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Mga minamahal, kami na po ang manalangin para sa inyo. Hallelujah. Dakila at magpapala namin ang masalangit, Diyos at makapangyarihan sa lahat. Sa matamis at makapangyarihang pangalan mo, aming pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Sa dalangin ng aming minamahal at ginagalang na Ebanghelista, aming minamahal na Pastor Wilde Estrada Almeida, ang iyong propeta, sa huling kapanahonang ito, dakilang Diyos, hallelujah, narito, mahal na Panginoon, kami nagpapasalamat sa mga kaluluwang tao sa pusong tumanggap sa iyo, mahal na Panginoon. Kahabagan mo sila at pagpalain, mahal na Panginoon. Iligtas mo sila, maging ang kanilang mga mahal sa buhay, mahal na Panginoon. Hallelujah. Pagkaluban mo sila ng pagkakataon na sila ay makapaglingkod sa iyo, dakilang Diyos. Makasama namin sa paglilingkod hanggang sa iyong pagbabalik. Mahal na Panginoon, isulat mo ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay. Gawin po silang tunay na Kristiyano sa isip, salita, sa gawa at katotohanan. Ang lahat ito'y aming samot dalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus. In the mighty name of Jesus we pray. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Hindi po nagtatapos dito sa inyo pong pagtanggap ng mga reglamento ng kaligtasan. Kinakailangan niyo pong magpatuloy sa paglilingkod. Mga minamahal, kayo po ay maglilingkod sa mahal na Panginoon. Sama-sama tayong maglingkod sa ating dakilang Diyos hanggang sa kanyang pagbabalik. Tandaan po natin, ang paglilingkod sa mahal na Panginoon na hindi ito mahiling tulad sa anumang bagay dito sa mundo. Ang ating dakilang Diyos ay pagpapalain ka, pagalingin ang iyong mga karamdaman, tutugunin ang iyong mga dalangin, ililigtas ka ng ating mahal na Panginoon sa lahat ng mga sakuna at kasamaan na mangyayari sa daigdig. At kayo po, mga minamahal, ay inyo pong dalhin ang inyong mga mahal sa buhay dito upang sila man din ay mga ligtas. Pagpalain po kayo ng ating dakilang Diyos. Iniibig po namin kayo sa ating mahal na Panginoon. Purihin ang ating dakilang Diyos at tayo po tuloy-tuloy na sa lahat po ng ating mga pangailangan. At ang buong pagkakataon po ay akin na pong ibinibigay sa ating beloved preacher, ating beloved brother Benedict Porlahi. Amen. Praise the Lord. God bless you, beloved Brother Odell. Mga minamahal, tayo po idadako po sa ating mga pangailangan. Sapagkat sabi sa banal na kasulatan, mga minamahal, ang ating pong dakilang Diyos, siya po ay buhay, siya po ay tumutugon ng panalangin ng kanyang mga anak. Kaya tayo po, mga minamahal, dumalangin po sa ating pong dakilang Diyos. Sa una't panalangin po ng ating minamahal at ginagawa na pastor, tayo po ay dumulog po sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Mapagpala namin Diyos sa mga banal sa pangalan ng pinakamamahal na Panginoong Jesus. Sa una't panalangin po ng ating pong minamahal, ginagawa na pastor at Evangelista Wilde Estrada Almeida, mahal na Panginoon ang bawat sa amin minsan ang pag kami, O Diyos, nagpapakumbaba. Humingi kami, O Diyos, ng kahabagan sa mo kami nasumpungan sa aming mga pagkukulang, sa aming mga pagkakasala, mga kahinaan, mahal na Panginoon, mga bagay na amin po napabibigyan, mahal na Panginoon, patawain po ang bawat sa amin, mahal na Panginoon, hallelujah. Mahal na Panginoon, patuloy po namin din dalangin ang kalakasan, kalusugan at mahabang buhay ng aming po minamahal. Tinagana Pastor Evangelista Wilde Estrada Almeida, ganun po sa kanilang mga minamahal mga anak, the whole Almeida family, patuloy mo silang pag-ingatan, pagpalain man na Panginoon, maging sa lahat ng mga pamanggagawa, maging sa lahat ng aming mga minamahal, mga kapatid, tugunin mo po Diyos, ang lahat ng pangangailangan ng mga anak, sa pangalan mo ang pinakamamahal na Panginoong Jesus, ito pang samot dalangin namin. Amen, amen, hallelujah, mga minamahal. Ipatong niyo po ang inyong mga kanang kamay sa inyong mga ulo
at yung kaliwang kamay, ilagay niyo po doon sa bahagi na nandoon yung karamdaman. Kung problema, itaas na lang po ang dalawang kamay. Sama-sama po natin idulog sa ating pong dakilang Diyos. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ating palayasin lahat ng ulan ng karamdaman. Hallelujah, hallelujah. Mapagpahal namin Diyos ang mga banal sa pangalan ng pinakamamahal na Panginoong Sus. Sa unat panlangin po ng minamahal ginagal na Pastor, mahal na Panginoong Sus. Sama-sama namin pinapalaya sa iyong makapangyayang pangalan. In the name of Jesus, hallelujah mo yung karamdaman katulad ng cancer, leukemia, diabetes, pagkapalas, high blood. Be healed. Be healed in Jesus' name. Be healed right now in Jesus' name. Problem be solved in Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. Lahat ng kahirapan, lumayas ka sa mga anak ng Diyos. Sa pangalan ng Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Be healed right now in Jesus' name. By Jesus began in Jesus' name. Be blessed in Jesus' name. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Mga minamahal, bilang ating pong taus-pusong pagkapasalamat sa ating pong dakilang Diyos na atin na pong tinanggap ang lahat ng ating mga kahilingan sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Diyos. Tayo po sumigaw ng 3 beses ng Hallelujah, praise the Lord, kasabay po ang paglukso, sabay-sabay po tayo mga mahal. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Ating pong palakpakan na ating pong pinakamamahal na Panginoong Diyos. God bless you po mga mahal. Tayo naman po dadako po sa mga announcement. Akin pong binibigay mong pagkakataon sa ating pong Brother Johnny De Castro. Amen. Praise the Lord. God bless you po, beloved preacher, beloved Brother Benedict Purlahi, at maraming salamat sa ating mahal na Panginoon, sa ating pong sa napakagandang mensahe na ating pong napakinggan, na pag-aralan, nagsilbing karagdagang kaalaman sa ating pong kaligtasan. Lahat magsabing praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At mga minamahal, tayo po idadako na po sa announcement. Amen. Praise the Lord. Ang panalagawain ng ating mahal na Panginoon at patuloy po pang papanyaya ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo sa lahat ng ating po mga kababayan na kayo po ay dumalo sa panalagawain ng mahal na Panginoon dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. At ang schedule po ng panalagawain dito po sa Mikawayan Marilao Outreach kapag araw po ng Miyerkules, nag-uumpisa po ng alas 12 ng tanghali at natatapos po ito ng alas 4 ng hapon onward. At kapag araw naman po ng Biyernes, nag-uumpisa po ng alas 12 ng tanghali at natatapos naman po ito ng alas 5. At kapag kaaraw naman po ng Linggo, nag-uumpisa po ito ng alas 10 ng umaga at natatapos po ng alas 4 ng hapon. Amen. Praise the Lord. At sa TV program ng po mga minamahal, ang banalagawain ng ating mahal na Panginoon, ito po ay mapapanood sa istasyon ng ating po mga television. Ito po ay sa PTV4 tuwing Sabado, nag-umpisa po ng alas 10:30 ng gabi at natatapos po ng alas 12 ng hating gabi. At sa radio program ng po mga minamahal, the Jesus Miracle Hour, ay ito po ay mapapakinggan sa istasyon ng ating po mga radyo, DCME 1530 kHz AM band, mula Lunes hanggang Sabado, nag-uumpisa po ng alas 11 ng gabi at natatapos po ng alas 12 ng hating gabi. Amen. Praise the Lord. At dito na po nagtatapos ang banalagawa ng ating mahal na Panginoon at tayo po idadako na po sa closing prayer at akin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon sa mananalangin ating pong beloved Brother Noel Corbito. Amen. God bless you, ating beloved Judith Castro. Mga mahal, tayo manalangin sa ating pinakamahal na Panginoon. O purihin ka na kila Diyos ang mamanalangin pinakamahal na Panginoon Jesus. Maraming salamat po, mahal na Panginoon, sa pangungunat na lang namin mahal at ginagalang ibangilisa sa amin na kila Diyos. Maraming po salamat, mahal na Panginoon. Hallelujah, sa paglagis mo. Sa bawat yung tunang manalagawain, mahal na Panginoon. Hallelujah, mula sa umpisa hanggang sa matapos na kilang Diyos na yung lilangisan, mahal na Panginoon. Maraming salamat, mahal na Panginoon. Sa pag-isa yung salita, mahal na Panginoon, na dinala ng ayong mga ngaral sa araw na ito, mahal na Panginoon. Karagdagan kaalaman namin sa paglilingkod namin sa iyong mahal na Panginoon. Maraming salamat, O Diyos, hallelujah, nakila Diyos. Higit sa lahat ng iyong matamis sa presensya, mahal na Panginoon, na pinagkalo mo sa bawat isa sa amin, mahal na Panginoon. Maraming salamat, hallelujah. Ang aming kagalakan ang bumula sa iyong mahal na Panginoon. Maraming salamat, O Diyos. Dalahan namin sa iyong mahal na Panginoon sa aming pag-uwi sa kanyang tahanan, mahal na Panginoon. Ingatan mo ang bawat isa sa amin, mahal na Panginoon. Paratingin mo kami malahati, mahal na Panginoon, sa aming tahanan, mahal na Panginoon. Hallelujah. Ingatan mo dakila Diyos sa taglay aming kalusog kalakasan ng mula sa iyo, mahal na Panginoon. Ito ang samot panalangin namin sa matamis at makapagyari pangalan mo ang pinakamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord.
Waling lumalapit sa'yo, banal ng harapan. Laman ng puso't isipan, ito'y iyong alam. Magtago man at maglihim, sa'yo'y di makukubli. Kaya't ako ay narito, sumusuko sa'yo. Buong puso ko iaalay sa'yo. Maging ito nalalabing araw ko, oras at panahon, lakas at tinig ko, lahat sa buhay ko alay sa'yo. Biyaya mo'y laging sapat, hindi ka nakukulang. Tulungan mo na masunod ang iyong kalooban at magtiwala sa iyo anuman na harapin. Pagkat alam mo ang lahat na mabuti sa akin. Buong puso ko'y iaalay sa'yo. Maging ito nalalabing araw ko, oras at panahon, lakas at tinig ko, lahat sa buhay ko'y alay sa'yo. Buong puso ko'y iaalay sa'yo. Maging ito nalalabing araw ko, oras at panahon, lakas at tinig ko, lahat sa buhay ko'y alay sa'yo. Buong puso ko'y iaalay sa'yo. Maging ito nalalabing araw ko,
pag-ibig ko, pag-asinay